Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po, Bicolandia. Magandang umaga po dito sa probinsya ng Camarines Sur. At magandang umaga po dito sa lungsod ng Naga. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat ng inaabot ng signal na ito. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na po sa mga giliw po naming mga taga-subaybay, mga taga-pakinig. Ngayon po umaga, sa loob ng ilang mga minuto, atin pong pasimbulan ang ating umaga sa pamamagitan po ng pagbabasa, pag-aaral, at pakikinig po ng mga aral ng Panginoon mula po sa banal na kasulatan. Sa loob po ng ilang mga minuto, ako po ang inyong makakasama, Pastor Luis Bulaños, at kasama ko rin po ang aking youth pastor, si Brother Ferdinand, Pastor Ferdinand Ripane, at sa technical side, si Sir Stephen Fabis. Sa loob po ng ilang mga minuto, hayaan po natin na pakinggan natin ang Panginoon sa kanyang ipapahayag sa atin upang ang ating mga mapapakinggan po ngayong umaga ay maging gabay, maging patnubay sa ating mga desisyon, sa ating mga pagpili, upang ito ay maging saligan po ng ating pananampalataya. Sapagkat naniniwala naman ako na ang kausap ko ngayon ay mga Kristiyano, mga mananampalataya. Kung bihira lang naman dito sa ating bayan na hindi talaga Kristiyano, ibig sabihin mas nakararami pa rin tayo na talaga pong kumikilala sa ating Panginoon. Sige po, bago po natin pasimulan ang ating pag-aaral, hinihiling ko po sa aking partner, si Pastor Ferdinand Ripane, na tayo po ay buksan sa panalangin. Manalangin po tayo. Manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito, sa biyayang ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil kami po ay muli ay makakarinig ng banal na salita mo, Panginoon. Dinadalangin ko po ang iyong paggabay sa amin. Nawa ikaw po ang siyang manguna, Panginoon, sa buong ito, Panginoon. Dalangin ko ang iyong presensya, Panginoon. Ikaw po ang magpahayag, Panginoon, sa mga nakikinig, Panginoon, sa radyo, sa live, Facebook Live, Panginoon. Pagpalain niyo po sila at ikaw po ang siyang manguna, Panginoon. Na ito po ay may tanim sa aming mga puso at isipan, Panginoon, at siyang mapamuhay namin. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sige po, sa ating pagpapatuloy, hayaan po natin na tayo po ay magbasa mula sa banal na kasulatan, at ito po ay mababasa po natin sa aklat ng Kolosas, kabanatang 3. Ang talata po ay 1 hanggang 4, at ito po ay babasahin sa atin ni Pastor Ferdinand. Mula po sa Kolosas, kabanata 3, talata 1 hanggang 4. Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo, at ang iyong buhay ay nakatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay, at kapag siya'y nahayag na, makahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Ayan, purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang banal na salita. Magandang umaga po kay Sister Nelda Mabait at sa buong Mabait family. Magandang umaga din po kay
Brother Roy Clavicilla na ngayon po ay nanonood, maging kay Sister She. Magandang umaga po. Magandang umaga din po kay Sister Eva Agregado at kay Sir Felipe Agregado Jr. At magandang umaga din po kay Ma'am Claire Dacuya Ricafort at magandang umaga din po kay Ma'am Lourdes Garrido. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood na ngayon at manunood pa lang. At sa lahat ng nakikinig na ngayon sa kanilang mga radyo, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon pong umaga, ang ating sama-samang devotional message ay pinamagatan ko pong Setting Our Minds on Things Eternal. Setting our mind on things eternal. Ang pagtutuon ng ating mga pag-iisip sa mga bagay na eternal, sa mga bagay na pangwalang hanggan. So mula po rito sa Kolosas, Kabanatang 3, talatang 1 hanggang 4, ang ating pong key verse po dito ay ang verse 2. Ano po, na sabi ni San Pablo sa kanyang sulat ay, ituon ninyo ang inyong paningin sa mga bagay na makalangit, hindi sa mga bagay na makalupa. Ano po, sa mga bagay dito sa lupa. Kaya po, ngayong umaga, hayaan po natin na sa liwanag ng aral po ng Panginoon ay ito po ay talagang maging patnubay sa ating mga desisyon sa buhay. Dahil araw-araw mayroon po tayong mga pagpili, mayroon tayong mga ginagawang desisyon sa buhay. At itong pag-aaralan natin ngayong umaga ay napakalaki po, mga minamahal ko mga tagapakinig. Napakalaking tulong talaga ito. Sapagkat kung papansinin natin, kung susuriin natin mabuti itong kababasa lamang ho natin, ang cultural background po kasi nito isinulat ito ni San Pablo sa mga Kristiyano noon sa Kolosas, na kung saan yung panahon nila noon ay isang panahon na talagang ang mga, hindi lang sa panahon natin ngayon, noon pa ang panahon noon, ang mga Kristiyano ay naharap sa tukso na maituon nila ang kanilang mga pag-iisip sa mga bagay na makamundo at naililihis na po nila ang kanilang pag-iisip sa mga bagay na kung tutuusin, ito talaga ang pinakamahalaga. So, ito talaga ang konteksto sa likod nito. Ngayon, ang tanong, paano naman natin ito ma-relate sa ating kapanahunan sa ngayon? Uulitin ko po, ito po ay naka-address sa atin, sa inyo po na nakikinig na mga mananampalatayang Kristiyano, naniniwala sa Diyos, sumusunod sa kanyang mga prinsipyo, sa kanyang mga aral, para sa atin pong lahat ito. Ngayon, dito sa kababasa natin, may ilang bagay po akong bibigyan ng diin. Kasi ang ating key verse po dito ay talatang 2, verse 2. Ang sabi diyan ni San Pablo, lalo na kung may mga Biblia kayo na yung pinababaw ba, yung napakababaw na Tagalog, ang sabi diyan ni San Pablo, set your minds on things above. Kumbaga, sa ibang sali naman, set your minds on things eternal. So, pansinin nyo ninyo mga minamahal ko mga tagapakinig, sa panahon natin ngayon na nauuso ang mga gadget, katulad doon ng cellphone. Di ba ang cellphone, mayroon pong yung settings. Yan. Settings. Meaning, yung settings na yan, ang pinaka-purpose po niyan para pag pinindot mo dyan yung mga bagay na saan mo gustong pumasok. I mean, mga bagay na gusto mong ayusin dyan sa gadget mo, dyan sa cellphone mo, at dyan din po mapipindot mo yung mga bagay na nais mo. Nais mong pasukin, nais mong gawin. Yan ang pinaka-purpose ng settings. Pagka ang mga bagay parang hindi mo gusto, may kailangan baguhin, yan ang purpose ng settings. Alam niyo po ba nung sabihin ni San Pablo na set your minds on things above, on things eternal,
Ang ibig niya sabihin, may mga bagay na hindi ayos. Ano? May mga bagay sa buhay natin na dapat iset ng maayos. Ano? Lalo na nga po kung tayo ay nagbabasa ng banal na kasulatan, nung magkasala po ang tao, si Eva at si Adan, nung unang panahon, hanggang sa panahon ni Noah, hanggang inabot tayo ng ating henerasyon, masyado nang polluted ang isipan ng tao sa mga kasalanan. Ano? Talagang nabuhay ang tao na malayo sa Diyos, nabuhay ang tao na makasalanan, nabuhay ang tao na masyadong na-attach, masyado nang attach sa mga worldly things, sa mga bagay na makamundo. Kaya nga nung sabihin po ni San Pablo na set your minds on things eternal, ang ibig niya pong sabihin, mga minamahal kong mga tagapakinig, ay may aayusin. Pag sinabi nating set your minds on things eternal, ang ibig sabihin nito, nasaan ang iyong focus? Kasi bawat tao may mga pinagtutuunan ito ng pansin. At kung saan natutuon ang ating pansin, kadalasan, yun ang ating prioridad. Totoo po yan, mga minamahal kong tagapakinig. Kung saan masyado nabubuhos ang ating atensyon, ang ating focus sa buhay, sigurado ako, yun ang ipaprioridad ng tao sa kanyang buhay. Ibig sabihin, dinadala tayo ni San Pablo sa malalim na pag-iisip na ano ba ang focus ko sa buhay? Yan. Ano ba ang mga prioridad ko sa buhay? Nasa ayos ba? Yan. Kaya nga nung sabihin niyang, set your minds on things eternal. May bagay na dapat talagang ayusin. Katulad ng gadget na cellphone. Pagka wala sa ayos, pupunta ka doon sa settings at doon mo aayusin ang mga bagay-bagay na may kaugnayan sa magiging kaayusan din ng operation ng iyong cellphone. O para, halimbawa, hindi talaga ayos, basta hindi ayos, kumbaga, may aayusin ka. Sa buhay natin ganun din eh. O ngayong umaga, sige daw po, mag-isip tayo, ano ba ang mga bagay na hindi po ayos sa ating buhay? O kaya, nung sabihin ni San Pablo na set your minds on things eternal, sa ibang pinababaw na salin, set your minds on things above. Above, meaning nakapokus doon sa taas. Madalas ko naririnig yan eh. Huwag ka anyang makalimot sa taas. Ang taas? Sa taas ba ng kisame? Ang tinutukoy dyan na taas, ang Panginoon. Kaya lang, hindi natin dapat ginagamit yung word na taas. Be specific po na kapag tinutukoy natin na huwag tayong makalimot sa Panginoon. Ano po? Yun ang dapat nating linawin. Alam nyo, may inimpress sa akin ng Panginoon nung sabihin ni San Pablo na set your minds on things above, which is eternal. Alam nyo, minsan sa buhay ng tao, kapag okay ang takbo ng buhay, hindi tayo tumitingin sa taas eh. Pansinin nyo, be observant po, maging mapagmasid tayo. Pag ayos ang takbo ng buhay, ang ugali nating mga tao masyadong nakapokus dito lang sa kung anong mga nakikita natin, mga bagay na kumukuha ng ating atensyon. Pero tingnan nyo, mga minamahal ko mga tagapakinig, kapag may sakit ang tao, saan siya nakatingala? Hindi ba? Kaya kadalasan napag-isip-isip ko na ang mga bagay pala na nangyayari sa ating buhay na kahit sabihin na pang minsan-minsan nagkakasakit tayo, pang minsan-minsan ay para ang daming problema sa buhay. Pero alam nyo, yan pala'y nakatutulong para matuto tayong tumingala sa langit at maalala nating may Diyos. Yan ang problema sa maraming tao eh. Pagka okay ang takbo ng buhay, ang kanyang focus, ang kanyang atensyon, ang kanyang prioridad, nakasentro dito sa mga bagay na temporal.
mga bagay na makalupa, mga bagay na makamundo. Kaya yan ang gusto kong una nating pag-aralan. Nung sabihin ni San Pablo na set your minds on things above or eternal, ang ibig niya sabihin, ayusin natin ang ating mga prioridad sa buhay. Baka mamaya, masyado na tayong nalilibang sa mga tinatawag nating stable job, masyado na tayong nalilibang sa mga bagay na nakasentro lang talaga dito sa mundo. Yung bang kahit Kristiyano ka na natatagurian ka pang worldly Christian. Kasi naaalala mo lang ang Diyos kapag mayroon ka ng mabibigat na problema. Pero pagka wala, ang iyong focus, ang iyong prioridad, wala sa Diyos. Nasa pera, nasa trabaho, nasa mga bagay na labis na kinahuhumalingan ng tao. So yan po ang una, nung sabihin niyang, set your minds on things above. Ibig niya sabihin, isaayos natin ang ating focus, ang ating prioridad. Pangalawa, yung word na things above. Yan ang gusto ko pong bigyang emphasis ngayong umaga. Ibig sabihin, dinadala tayo ni San Pablo sa pagkaunawa kasi alam nyo, tayong mga tao, may tinatawag tayong mga worldly ideologies. May mga ideolohiya tayo na masyadong makamundo. Ngayon, nung sabihin ni San Pablo na set your minds on things above, ang ibig niyang sabihin, maging malinaw sa atin yung identity. Mahalagang maintindihan natin na ang identity ng tunay na sumasampalataya sa Diyos, nasa Diyos. Ang problema sa atin dahil maraming tao hindi maliwanag sa kanya kung ano ang kanyang identity. Ngayon, inahanap niya ngayon sa mga makamundong bagay, baka sakaling madiskubre niya ang kanyang identity, ang kanyang pagkakakilanlan. Sino ba ako? Pero alam nyo, mga minamahal kong mga kaibigan, mga kapatid, mga giliw naming mga tagapakinig, ang identity ng isang katulad nating sumasampalataya sa Diyos, nasa Diyos mismo. At dahil nasa Diyos mismo ang ating identity, mahalaga na ang validation natin, nakukuha natin sa Panginoon. Ano bang sinasabi ng Panginoon sa atin? Siya ang makapagsasabi kung paano mo ginagamit ang buhay mo, ano bang mga pinagagawa mo sa buhay, ito ba ay dadaling ka sa langit o baka daling ka sa impyerno? Ang problema kasi sa atin, ang problema sa tao, kapag hindi niya alam ang kanyang identity, nagsisik pa ang tao, naghahanap siya ng tinatawag na external validation. Na para bagang may mga tao na ang mahalaga sa kanya, yung sasabihin ng tao tungkol sa kanya. Yan ang malaking pagkakamali natin. Uulitin ko po, mga minamahal ko mga tagapakinig, mahalaga itong ating pinag-aaralan. Kasi, hanggat hindi malinaw sa atin ang ating identity, uulitin ko po sa inyo, napatunayan na ito, talagang nangyayari ito sa realidad. Hanapin ng tao ang kanyang identity na nandoon sa mundo para lang makatanggap siya ng mga papuri, lalo na nga ngayon, ang sukatan ng buhay ng tao sa ngalan ng pera. Ang sukatan ngayon ng buhay ng tao kapag matagumpay ka, kapag mayaman ka, kapag marami kang malakas ang iyong impluwensya at iba pa. Di ba? Pero uulitin ko po, nung sabihin ni San Pablo na set your minds on things above, ang tinutukoy niya po yung makita natin yung ating buhay, na ang tunay nating buhay, wala dito sa mundo, kundi doon sa langit. Kaya mahalaga na maipaalala ito sa atin. Ano po, mga minamahal kong mga tagapakinig, kasi ngayong mga oras na ito, mag-isip-isip tayo. Malinaw na ba sa'yo ang iyong identity? Mahalaga na maintindihan natin yan. Isa yan sa isang napakahalagang tanong sa buhay.
Aywan ko lang kung naitanong nyo na yan sa inyong mga sarili. Kasi ang nagtatanong lang yan, yung mga tao na ang kanyang focus, ang kanyang prioridad ay ang Diyos. Pero kapag hindi, sigurado ako, matutuon, maibabaling at maibabaling ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga bagay na akala niya talagang mahalaga pero hindi naman talaga totoong mahalaga. Ang totoong mahalaga, yung natututo po tayo na tingnan ang mga eternal na bagay. Ibig sabihin ng mga eternal na bagay, yung mga ginagawa natin sa buhay, yung paraan ng ating pamumuhay, yun ang eternal. Yun ang magdadala sa atin sa langit. Ano po? Ang problema kasi sa ating mga tao, ang likas po kasi natin talagang napakadali ho nating ma-attach talaga sa mga bagay na makamundo. Kung may Biblia kayo ngayong katabi, pwede ho ninyong buksan ang Santiago Kabanatang 4, talatang 4. Ano po? Na kung hindi ako nagkakamali, sinasabi diyan na ang sinumang kumakaibigan sa mga bagay na makamundo sa pinababaw na Tagalog, kinakaaway naman niya ang Diyos. Meaning, dapat pag-isipan ito ng mga tao, ano ba talagang mahalaga sa atin? Bagay na makamundo o bagay na makalangit? Kasi parehas yan may cost, mga minamahal ko mga tagapakinig. Pag pinagpalit natin ng Diyos sa mga bagay na makamundo, kinakaway natin ngayon ang Diyos. Ngayon, pag kinaaway ng tao ang Diyos, dahil sa kanyang labis na pagmamahal sa mga bagay na makamundo, anong ibig sabihin yan? Ang buhay mo wala sa Panginoon. Ang buhay mo nakapokus dito sa lupa na temporal. At kalaunan, pagsisisihan din lang naman natin ang ating ginawang pagpili. Alam niyo po ba na isa sa konsiderasyon sa buhay na dapat nating isaalang-alang ay kung sino ang pinipili natin sa buhay. Tandaan natin, isa yan sa consideration that we need to put into major consideration. Yung, alam nyo ba yung, sino ba ang pinipili ko sa buhay ko? Yan. Pangatlo, sa ating pagtatapos, nung sabihin ni San Pablo na set your minds on things above, which is eternal, not on earthly things. Ang ibig niya sabihin, huwag masyadong matuon ang ating mga pansin sa tinatawag na earthly concerns. Ang tao kasi masyadong nakapokus sa mga concern dito sa buhay. Kaya baga sabi ni Jesus, bakit ba kayo nag-aalala sa maraming bagay katulad ng pagkain, daramtin, at iba pang mga bagay? Ang ibig lamang sabihin ng Panginoon, mas pagtuunan natin ang pansin yung totoo nating buhay. Alam nyo, mga minamahal ko mga tagapakinig, kung nagbabasa kayo ng Biblia, hindi naman talaga tayo taga rito Alam nyo ba yon? Hindi tayo citizens of earth. Tayo po ay citizens of heaven. Aywan ko kung alam nyo yan. Pero dapat malaman natin. Tingnan nyo, isang realidad, isang patunay niyan, isang pruweba, namamatay ang tao. Pag tayo namatay, sana tayo pupunta. Naisip nyo po ba yon? Ang sabi ng iba, pag namatay ng tao, tapos na, nagkakamali ka, kaibigan. Kung mayroong nag-iisip niya, nagkakamali po kayo. Mayroong pangalawang buhay. Actually, tayong mga Kristiyano, tayong mga sumasampalataya sa Diyos, ang tunay nating buhay, tayo po ay mga tagalangit. Alam niyo ba yon? Tapos, imagine, ipagpapalit mo ang buhay mo dito sa lupa, na balang araw, itong lupang ito ay masisira, na balang araw, itong lupang ito ay tutupukin ng Diyos sa pamamagitan ng apoy, tapos gusto mo ditong tumira? Gusto mo nang tumira dito kasi halos ayaw nang maiwanan ng tao yung kayamanan niya. Ano po?
Halos ayaw niya nang iwanan yung napakaganda niyang bahay dito. Ayaw nang iwanan yung napakagandang mga bagay sa paningin niya, sa paningin ng tao. Pero uulitin ko, hindi tayo mga tagalupa. Ang kausap ko po rito, kayo na mga Kristiyano. Hindi tayo mga tagalupa. Tayo'y mga tagalangit. Kapag tayo'y namatay, ang ating pisikal na katawan babalik sa alabok, babalik sa lupa, at ang ating kaluluwa ay magiging tagalangit na. Pangsamantala po ang buhay natin dito, mga minamahal kong mga tagapakinig. Kaya po ngayong umaga, sa ating pagtatapos, gusto ko pong magkaroon tayo ng tinatawag na pagsasabuhay nito. Ano po ang mga dapat nating maging application? Una, yung mindset natin. Mula ngayon, nang marinig natin ito, iset na natin ang ating mindset sa mga bagay na magdadala sa atin sa langit. Ano po? Yan ang iset natin sa ating mga mindset, mga minamahal ko mga tagapakinig. Huwag masyadong matuon ang ating pag-iisip sa mga bagay na temporal. Lahat po ng bagay rito temporal. Kitang-kita natin yan kapag may mga kalamidad, di ba? Yung mga pinakaiibig nating mga material na bagay, naglilitawan sa tubig, iginugo ng lupa, tinatabunan ng lupa, inaanod ng malalakas na tubig. Di ba? Talagang kawawa naman ang isang tao na ang kanyang mindset nakasentro lamang sa mga bagay dito sa lupa na balang araw ay iiwanan po natin. So, yan lang po. Yan lang tayo magsentro dyan sa application na yan na we should set our minds on things eternal. Yung mga bagay na totoong may halaga. So hanggang dito na lamang mga minamahal kong mga tagapakinig. Magandang umaga po kay Sister Anita Peña. Magandang umaga po kay Sir Lauro Rivera San Jose. Magandang umaga po kay Sir Vivica Manalo. Magandang umaga po kay Pastora Margarita de los Santos. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos sa langit, maraming salamat po sa paalaala mo ngayong umaga. Patawarin niyo po kami kung masyadong nasisilaw kami sa mga bagay na makamundo na akala namin yun ang tunay na buhay. Pero ang tunay naming buhay bilang mga sumasampalataya sa inyo ay natatago sa inyo dyan sa langit. Dyan sa piling mo, Panginoon, na balang araw, kapag kami naglumisa na dito sa mundo, kami ay mananahan kapiling mo pang magpawalang hanggan. Kaya sana, Panginoon, matutunan po namin, Panginoon, na wag magmahal sa mga bagay na temporal, kundi mahalin namin ang mga bagay na eternal. Pagpalain niyo pong lahat ng nakinig at nanood sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Hanggang dito na lamang po. Muli po, ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bulaños. Sumain niyo po ang pagpapala ng Panginoong Diyos.